pinapadali raw ang gawain. Kaya usong-uso na sa iba't ibang larangan ang paggamit ng artificial intelligence o AI. Ang ilang AI tools online, lagyan mo lang ng tanong at iba pang impormasyon, wala pang isang minuto, nakakagawa na ng essay. Dahil ginagamit ng AI yung algorithm, kumbaga kung ano yung mga information, yung mga datos na available online or across the internet, chances are, kung ano yung lumabas dito sa essay na nabuo ng AI na na-generate dito sa akin, pwede rin siyang lumabas sa ibang tao na gagamit din itong AI. So dito makikita yung sinasabing, hala, baka may plagiarism, hala, merong pangungopyang nangyayari, at hala, hindi original ang sinulat mo. Kaya ang padalos-dalos na paggamit ng AI ang gustong mabago ni Professor Algin Martinez mula Isabela State University. Research-driven ang mga kursong tinuturo niya tulad ng Rizal Studies, Philippine History at Pop Culture. At crucial dito na mahubog ng mga mag-aaral ang disiplina sa paggawa ng kani-kanilang paperworks. Kaya naman bumuo siya ng AI declaration form para i-disclose ng mga estudyante ang paggamit nito. The very problem is that yung mga estudyante kasi, nagpapasa sila ng output and then kiniklaim nila na that is the original output. But it is created by the artificial intelligence. So, gumawa ko ng format na kung saan they're going to declare yung mga artificial intelligence na ginamit nila, yung reason, and then yung prompt or yung mismong tinype nila sa AI tools. Kapag hindi ito sinunod at nakita niya na mayroong irresponsible use of AI, mababang grado ang makukuha. Dahil dito, lumabas daw ang intellectual honesty ng mga estudyante at mas nagkakaroon ng open student-teacher communication tungkol sa academic outputs. Hindi naman daw kasi pinagbabawal ni Sir ang paggamit ng AI, pero hinihikayat ang balansing pagkuha ng assistance nito habang naglilimbag ng orihinal na kaisipan. Please be careful of using the artificial intelligence. The AI is not bad. Artificial intelligence is the future. Talagang hindi na natin ito mapipigilan. That's why we should learn to utilize it by following the ethical ways. Sabi nga, with great power comes great responsibility. Magandang gamitin ang teknolohiya, pero huwag daw itong aabusuhin. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang AI declaration form ni Teacher Algin. Kasama si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, saan ba nakuha ni Sir yung idea na magpa-declaration form sa mga estudyante niya? Bukod kasi doon sa observation niya, kasi nakikita niya nga, pag nagko-compare daw siya ng outputs, may consistency minsan yung ibang mga sagot. So observation is number 1. Number 2, may nakita kasi siya from a reputable institution na meron silang declaration form na ginagamit para doon sa outputs nila. So naisip niya, why not i-apply natin sa academe, tatry natin ngayon sa courses niya. Para transparent. Yes. Curious lang ako, Marymon. Nung ginawa itong declaration form, ilan sa kanyang mga estudyante ang gumagamit heavily ng AI? May 100% ba? Majority siya, if not all. Kasi nga, yun na yung nakita niya na hindi na raw talaga mawawala yung presence ni AI. Kasi gagamitin at gagamitin talaga siya. So yung declaration form, kung gusto niyo gumamit ng AI, i-disclose nyo dito para malinaw tayo. Black and white kung Cuentas claras. Malinaw. Okay, Marymon, ano yung nag-trigger kay Sir para gawin ito? Ang ayaw niya kasi, research-driven kasi yung courses niya eh. History, pop culture, buhay ni Rizal, lahat yung pinag-aaralan niya. So, kailangan yung disiplina pagdating unang-una, plagiarism, pagsusulat mo, research mo. Kaya gusto niya yung disiplina na to, pagdating sa pagsusulat, ma-establish din sa mga estudyante na magagamit pa in the future hanggang magtrabaho sila, hanggang matapos yung pagsusulat talaga ng tao. Marymon, paano makikita ni Sir kung nagiging matapat yung mga estudyante sa mga sinasagot nila doon sa declaration form? Tinanong natin yung Pops J. Bukod sa number 1 observation, number 2, meron din siyang software na ginagamit. So, even si Sir mismo, alam niya kung paano nag-work ang AI. May tools din siyang ginagamit. Kaya hindi makakatakas sa paningin niya, kahit marami pa yung mga estudyante, marami pa siyang outputs na titignan, mache-check at mache-check niya talaga. At syempre, ginamitan niya rin ng AI ang pag-check. Yes, may mga tools siyang ginagamit din. Okay. Meron na ba siyang nabistong mga estudyante na sumobra talaga ang paggamit sa AI? Tinanong natin yan. And so far, sa mga taon na nagtuturo siya, wala pa naman daw. Kasi kung meron at meron, lalabas yun pagka in-analyze niya na sa tools na ginagamit niya. So kung siya gagamit din si Sir ng AI para ma-inspect yung mga lano, lalabas naman doon kung sobra-sobra. And so far, dahil may declaration form, malinis, transparent, may communication kung hanggang saan lang ba pwedeng gamitin yung AI.
Marymon, gaano ba karaming estudyante ang hawak ni Sir? Hindi ba madugurin ang pag-check nito sa mga projects? College level kasi. So, tas marami pa siyang courses na tinuturo. Oo. So, marami siyang mga estudyante. So, parang ano siya, double-ended to na yung tiwala ibibigay ko sa inyo, here's the declaration form. At the same time, gagawin ko rin yung end ko na kahit marami kayong estudyante, quality control tayo. Titignan natin lahat ng outputs nyo. Gumagamit din naman si Sir ng AI tools. May kaagapay din siya talagang teknolohiya para ma-check kung responsible ba yung use ng AI. At kapag napatunayang hindi tama o hindi tumpak yung isinagot niya sa declaration form, 0 ang score. Or bagsak ka. Babagsak ka. Pero Okay, usually okay. naman daw, Yun yung dinadaan risk. muna sa usapan talaga na, okay ha class, eto yung basahin yung maigi, eto yung gagawin. Walang lulusot at malalaman ko rin. Okay, ano ulit ang layunin ni Sir? Bakit siya nagpa-declaration form? Unang-una, hindi na raw natin matatanggal sa buhay ang AI. So, ang magandang mabuo ngayon yung kultura ng responsible and ethical use of artificial intelligence. At magandang simulan yun sa kabataan, sa mga nag-aaral, para madala nila to hanggang sa pagtanda nila. Meron man sa pagkakaalam natin, dito lamang ba sa Isabela may nakaisip na alamin kung gumagamit talaga ng AI itong kanilang mga estudyante, itong Marami, kanilang mga Pops J. Kaso kasi parang wala pa talaga tayong standardized na mode ng pag-i-inspect. Yun nga yung pinaka-inaaral ngayon. Kaya may mga institution na rin na nag-reach out dito kay Sir para malaman, Sir, paano ba nag-work yung declaration form nyo para kami rin gagawa rin kami. And yun yung sinasabi ni Sir na sana magkaroon din ng competency training ang mga teachers, public and private, para sila mismo masisilip nila, ay, may AI na ginamit yung bata, kailangan natin silang gabayan sa tamang paggamit nito. At ang DepEd, Marymon, wala pang panuntunan tungkol dito. Wala pang standardized. Kaya yung mga teachers, yung mga educators, meron silang kanya-kanya ngayon, pero merong regulations na gusto ma-establish din ng DepEd. Yun yung mga nalalaman natin habang lumilipas yung panahon. Gusto ko rin malaman, anong reaksyon ng mga estudyante? Siyempre, panigurado nagulat daw sila sa simula. Pero ang maganda nga kasi dyan, nagkaroon na ng open communication. So, mas nagiging honest na yung mga estudyante na, Sir, ito po, gagamit talaga kami. Sir, gumamit po ako, kinailangan kong gumamit ng AI, which is a good thing. So, maganda yung kulturang nabubuo pagdating sa academe. Yung ginagamit ni Sir Algin, itong suggestion na magpa-declaration form, ito ba ipinaalam niya pa sa panuntunan, sa management? Noong una, sa kanya lang yun, sa courses niya yun. Pero ngayon na parang sumabog siya, nag-viral siya, may institutions na nag-reach out sa kanya, makikita niya na in the long run, baka buong school na niya or other fellow institutions, they will also do the same na may declaration form for responsible and ethical use of AI. Ayun, maraming salamat Mobile Journal, Marymon Reyes.